Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin ngayon sa mga nagmamahal kay BP Sara. Title, wala na, finish na. Post ito ng Ang Balita Ngayon, 2 hours ago. Title, wala na, finish na. 19 to 20 senador papabor sa desisyon ng Korte Suprema sa isyu ng impeachment ni BP Sara. Kumpiyansa si Senate President pro tempore Jingo Estrada na malinaw ang magiging pasya ng mayorya ng mga senador. Igagalang at susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Estrada, sa isinagawang All-Senator Caucus noong Martes, lumalabas na 19 hanggang 20 senador ang nagnanais na mag-comply sa ruling ng Korte Suprema. Sabi ni Jinggoy, karamihan sa saloobin ng aking mga kasamahan ay sumunod sa desisyon ng Korte Suprema. Nang tanungin kung ilan ang nais ng tuldukan ang kaso, sagot niya, sabihin na nating susunod sa ruling mga 19 hanggang 20. Binigyan diin ni Estrada na wala ng kapangyarihan ang Senado para ituloy pa ang paglilitis dahil sinabi ng Korte Suprema na ang isinampang reklamo mula sa Kamara ay hindi naaayon sa konstitusyon. Wala na, sabi ni Estrada, wala na. Ayon sa Korte Suprema, wala na tayong jurisdiksyon dahil ang ipinasa ng Kamara ay labag sa konstitusyon. Kaya hindi na rin magkukunbin ang Senado bilang impeachment court. Para silang, ito mga pahayag na ito ni Senator Jinggoy, parang nabuhusan ng malamig na tubig yung apat na senador. Soto, Aquino, Kiko, and Risa Hontiveros. Nagbabala rin si Estrada na maaari itong mauwi sa krisis kung susuwayin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Estrada, kung may constitutional crisis, anong mangyayari? Magkakagulo ang gobyerno. Correct. Gusto ba ng apat na senador na magkagulo tayo at mapahiya pa tayo sa ibang bansa? Kasi pinagmamasdan nila tayo nung nagdesisyon yung Korte Suprema na ibasura yung impeachment case ni BP Sara, inilathala sa mga foreign media. Binapantayan. So ngayon, kung matupad ang gusto ng apat na senador, anong tingin sa atin ng mga karatig bansa natin, ng international community? Bansa tayo na hindi marunong sumunod. Tatawagin tayong Banana Republic. Di ba? O ito, dagdag ni Senator Jinggoy, tayo ang gumagawa ng batas, pero tayo rin ang hindi susunod. Parang awkward, di ba? Bakit? Ipagpapilitan pa nila na, ay nako. Kasi yung apat na senador, nagpakalat sila ng resolusyon. Umiikot ngayon yung draft resolution among senators na sinasabi doon na ituloy ang impeachment trial ni BP Sara. Yun daw Supreme Court ruling sa next impeachment case na daw yun ipapatupad. Parang gano'n. Kaya lang, apat na senador pa lang ang pumirma sa resolusyon. Soto, Aquino, Pangilinan, and Hontiveros. Okay. Tungkol ito sa desisyon ng Supreme Court na binasura ang impeachment case ni BP Sara, ito, may apat na senador na gusto nilang matuloy yung impeachment trial. Ito, news update.
Senators Pangilinan, Aquino, Hontiveros, and Soto sign proposed resolution seeking to continue VP Sara Duterte's trial and apply Supreme Court ruling on impeachment in future impeachments instead. Galing! So, ito, kaugnay ito sa mayroong post ang Philippine Star kahapon na sinasabi doon na si Senator Subere, sinasabi niya na mayroong resolusyon na umiikot sa Senado na ang utak ay sina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. So, resolusyon pinapapirmahan sa mga kapwa nila senador. So, itong post na ito, nalaman natin na apat pa lang na senador ang pumirma. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rizon Tiveros, and Soto. So, apat. Sinasabi ng resolusyon, nakakatawa. Huwag na muna nating isang tabi muna natin yung Supreme Court ruling. Pwede ba? Isang tabi muna. Ituloy na lang natin itong trial ni VP Sara. yung Supreme Court ruling na yan, sa susunod na lang na mga impeachment kung mayroon pang magpapay ng impeachment. Nakakatawa naman. Ay, nako. So, kumusta? Madami namang pumirma o nilalangaw? Sa ngayon, apat pa lang pumirma, nilalangaw. Si Senator Lacson, nakasamahan nila sa minorya, pipirma ba? Si Senator Subiri, hindi pipirma si Subiri. Kasi siya ang nagpahayag na kahapon. Pahayag ni Senator Subiri, sabi niya, I respect the perspective or opinion of my colleagues tungkol sa impeachment ni VP Sara. Kaya lang, sabi niya, para sa akin, dapat igalang na lang natin ang desisyon ng Korte Suprema. So, hindi pipirma si Senator Subiri sa resolution na yan kahit napabilang siya sa minority block. Kasi sa apat na pumirma, dalawa ang majority block, dalawa ang minority block. So, si Subiri, alanganing pipirma yan. Lacson, alanganin ding pipirma kasi nagpahayag na si Senator Lacson nung una pa eh. Sabi niya, whether you are for or against that decision, we must respect the ruling of the Supreme Court. Si Senator Ligarda, tahimik. Okay. So, apat, nakapirma. Sino pa ang posibleng pipirma sa resolusyon na yan? Galing sa majority block. Posibleng pipirma si Senator Erwin Tulfo. Antabayan na natin yan. Kasi, maingay din siya. Sabi niya, dapat ituloy. Kasi, ang tanging may kapangyarihan na mag-try and decide impeachment cases ay ang Senado lamang. Okay. So, granting, pipirma, 5. Wala na akong makita. Hanggang 5 na lang siguro. O kung madagdagan pa, sa tingin ko, hindi aabot yan ng 13. Malayo, suntok sa buwan yan. Kasi 13 ang kailangan eh. But anyway, resolution lang yan. Ang importante sa August 6, nagpahayag na si Senator Villanueva, Majority Floor Leader, pati si Senator Escudero, ang Senate President, sa August 6, matutuldo ka na yan. Pagbubutuhan na nila kung ituloy ba ng impeachment court ang trial o hindi. So, madugong debate na naman yan. Bibida na naman si Batorne. Senator Batorne. Sige na, Batorne, Senator Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, and I believe si Senator Villanueva.
So sila yung dito naman sa kabila, balitaktakan yung sabi na ituloy natin. Ito na nga, Tito Soto, dahil meron siyang legal luminary, may advisor. Oh, Soto, Pangilinan, Kiko, and Risa. Sila yung... So madugo ito, magandang manood sa balitaktakan sa Senate floor on August 6. Then after that, botohan na. Sana naman, manaig ang mas marami na huwag nang ituloy. Total, pwede pa mang hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si VP Sara. Ang dineclare lang na unconstitutional yung hindi nasunod yung 1-year bar rule at saka hindi nabigyan ng due process si VP Sara. Yun lang. So, sabi ng Korte Suprema, next year, February 6, 2026, i-file niyo ulit para matuloy na. O di, ako, gustong-gusto kong makapanood ng bloodbath sa impeachment trial. Kaya lang, nagdesisyon na ang Korte Suprema. Ito, igalang na lang natin. Yung mga hindi gumagalang, yung nagsalita ng masasakit. O di, sinampahan sila ng indirect contempt. 3 na ang nasampahan. Hidarian, Congressman Sindanya at Mr. Larry Gadon. Sana igalang na lang natin ang Korte Suprema.